all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will Panginoon, kung mahal buhay ko ay nag-iba. Magmula nang Ikaw ay tunay na makilala. Kung noon ako ay natatakot harapin ang mga pagsubok, sa'yo lamang nakamtan ang kapanatagan. Ikaw lamang ang kailangan, ang lagi kong kinakandungan. Bawat iglap ng aking buhay, si Jesus lang ang aking gabay. Ang buhay dito sa mundo ay puno ng pangamba. Maya't maya ikaw ay luluhat mawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon na nakilala na ang magpapawi ng lungkot at dusa, tuwa sa puso ay di na maitatago pa. Ikaw lamang ang kailangan, ang lagi kong kinakandungan. Bawat iglap ng aking buhay, si Jesus lang ang aking gabay. Ikaw lamang ang kailangan, ang lagi kong kinakandungan. Bawat iglap ng aking buhay, si Jesus lang ang aking gabay. Bawat iglap ng aking buhay, si Jesus lang ang aking gabay. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Amen. Napakasarap pakinggan mga kapatid. Sabihin sa'yo ng kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ano po? So, yan mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos, ha? At siya lamang ang ating gabay. Ano po? Kaya huwag na tayong pipili na ibang gabay mga kapatid. So God first morning po and happy midweek sa lahat na narito ngayon sa live. Mga maagang gumising, mga naghihintay
kay Jesus sa kanyang pangalawang pagbabalik. Eh, siya rin naman naghihintay sa devotional, sa aral at matuto. Yung mga masigasig na magbago ang karakter, ano, mawala yung pagiging madamot, maging magpakumbaba. Yan yung mga maagang gumising na naghihintay ng devotional, ano. Pagpalain tayo ngayong umaga nito sa Ate Revy. Good morning po. Brother J. Cruz, the regulars na rin to, nangunguna sa chat box, ano. Ating kapatid na si Brother J. Cruz, si Kuya Edgar, Ate Christy, good morning sa inyo dyan. Ate Lorna, Ate Mitch, Sister Emelinda, at si Brother Eliseo, good morning sa inyo dyan. Sister Sweetie, Nanay Nerissa, Sister Belinda, Sister Wilma, si Ma'am Femi, Sister Juliet, and si Ma'am Leonora, si Ma'am Nora. Ayan na po. Sige po, at pakinggan natin si Pastor. Nag-record ulit siya para sa atin, ano? At mahina talaga yung signal doon, lalo na pag madaling araw. Maghahanap pa ng signal para pang hinahanap na sana yung signal. Kahirap ng ganun, ano? So, ayan, nakapag-record siya kagabi. Pakinggan po natin si Pastor sa umaga nito. Pataon, makapag-aaral lang inyo pong mga salita, inyo pong igawad sa amin. Alright. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Naninibago pa tayo sa ating makabagong gamit ngayon ng Zoom. Yan. So ang ating pong babasahin ngayon sa ating devotional, ang Sabat at ang pangunahing panahong pangitain. Yan. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa umaga na to. Binigyan niyo kami ng pagkakataon, makapag-aaral lang inyo pong mga salita. Inyo pong igawad sa amin ng karunungan, O Diyos, at aming maintindihan itong pangitain ngayong March 12. Salamat, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating umalipat sa yung ating pong key text ay Apokalipsis 11:19. At nabuksan ng templo ng Diyos na nasa langit, at nakita ko sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, yung pangitain dyan, yung nakarecord dito sa, yung pala, yung 11:19. Yung kaban ng tipan ay nakita ni Juan doon sa langit, mga kapatid. Ilang araw na ang nakalipas ay sinuri natin ang maliit na aklat na inilathala ni Joseph Bates noong August 1846 tungkol sa Sabat. Napansin natin ang unang edisyon ng Seventh-day Adventist o Seventh-day Sabbath. Ang perpetual sign ay higit na naglalahad ng pagkaunawa ng mga Seventh-day Baptist sa Sabbath. So yun yung unang sulat ni Joseph Bates. Ang ibig sabihin ay na ang ikapitong araw ang tama at binago ito ng iglesia noon pa lang, noon panahong medieval. Yan, ito po yung sulat ni Joseph Bates noon, yung una niyang sulat na napag-aaralan natin. Wala mouse ko na naman. So sabi pa dito, nakita rin natin kung paanong hinikayat ng aklat na iyon ang mga White at si Hiram Edson at iba pa mga estudyante ng sanktuaryong nasa langit at sa Sabat. Ang mga talakayan sa pagitan ni Bates at ng mga taong iyon ay umakay sa kanya sa isang mas lubos na pagkaunawa sa mga implikasyon ng ikapitong araw na Sabat sa panahon bago ang ikalawang pagparito. Itinakda ni Bates ang kanyang pinayamang pangunawa noong January 1847 sa pangalawang edisyon ng The Seventh-day Sabbath. Bagamat mayroon lamang itong karagdagang 14 na pahina, ipinakita ng mga ito ang balangkas ng pagpapaliwanag kung saan ang lahat ng inaharap na theological na kaisipan ng Sabbatarian ay magaganap. Ang isang pangunahing pananaw ay ang kanyang pagdidiin sa Apokalipsis 11:19. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Naunawaan ni Joseph ang isang katotohanan na kaayon ng kanyang bagong pagkaunawa sa ikalawang silid tungkol sa sanktuaryo na nasa langit na nauugnay sa Daniel 8:14. Samantalang ang bawat pangitain sa Apokalipsis ay nagsisimula sa isang tanawin sa sanktuaryo. Sa unang kalahati ng aklat ay naganap ang mga ito
sa banal na lugar. So ito napagtagpi-tagpi ni Joseph Bates. Ngunit mula sa Apocalypse 11:19 ay lumipat ang focus sa kabanal-banalan dako. Sa madaling salita, nakita ni Bates na ang aklat ng Apokalipsis mismo ay nag-uugnay ang pagbubukas ng kabanal-banalan dako ng sanktuaryo sa langit sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon. Ngunit ang mas mahalaga sa kanya ay ang laman ng kaban. Gaya ng sinabi niya, ang templong ito ay binuksan para sa isang layunin. Ang layuning iyon, tulad ng nakita niya, ay upang bigyang diin ang 10 utos, ang pinakamahalagang bagay sa kabanang tipan. Deuteronomio 10 verse 5. Nagsimulang maunawaan ni Bates na ang pinakabuod ng aklat ng Apokalipsis ay nag-uugnay sa ikalawang pagparito, ang pagbubukas ng kabanal-banalan dako ng makalangit na templo. Sa katapusan ng panahon at ang kahalagahan ng 10 utos bago ang pagparito ni Kristo, ang pagkaunawang iyon ay magiging mas maliwanag sa kanya sa Apokalipsis 12:14. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo kami pang makita, Panginoon, kung ano ang iyong sinusubukang ituro sa amin sa mahalagang talatang iyon sa pagtatapos ng panahon. So, hindi ko makita yung ano natin, screw. Yan. So dito po mga kapatid, sa ating pong devotional, makikita po natin na sa bawat panahon, bagamat sila Joseph Bates, talagang hirap sila na maunawaan yung mga katotohanan. At tuloy-tuloy lang sila mga kapatid. At talagang hindi sila sumuko. At nakita nila dito na talagang tunay yung pangitain ng Panginoon. So totoo mga kapatid, bago dumating ang ating Panginoon, ipapangilin ang araw ng Sabat. At bago dumating ang Panginoon, ay susundin ang 10 utos ng mga mananampalataya. Pero syempre, mga kapatid, ang kaligtasan natin sa Seventh-day Adventist, hindi yung sa pagsunod sa 10 utos, kundi sa pamamagitan ni Jesus, di ba? Ang kaligtasan natin. At makikita natin, mga fans natin dito, makikita natin mga kapatid, na sumusunod ang mga mananampalataya sa 10 utos. Bunga yun ng kaligtasan, mga kapatid. So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at ibalik na natin ang panahon kay Brother Melvin. God bless po sa inyo pong lahat at magandang umaga po. Ayan, amen. Ano po? Ayan ang ating maiksing lesson. Pinamagatang, ano nga pamagat nito? Ang Sabat at ang panghuling panahon ng pangitain. So si Joseph Bates yung unang ng Sabat, ang unang nagturo ng Sabat sa mga Adventist, noon di pa naman Seventh-day Adventist na convert lang, So ayan, sinasabi dito na mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na habang papalapit tayo sa mga kaganapan sa huling panahon, actually malapit na tayo, mahalagang manatili tayong tapat sa mga utos ng Diyos, hindi para maligtas, mga kapatid, kundi manatili tayong connected sa Kanya pagkat siya nagbigay sa atin ng kaligtasan, kabilang na rito ang pagsunod sa tamang araw ng Sabat, So ayan, pinapakita rin itong tunay na pagsamba ay nag-uugat sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating pagsunod sa Kanyang mga aral. Kaya nga, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kapatid. Kaya kapag kayo nagbalik ng ikapu, siguraduhin yung ikapu talaga yan. Hindi natin madadaya ang Panginoon. At hindi naging holy ang Sabbath natin. Magsimba ka man dyan maghapon hanggang AY pa. Kung nagnakaw ka naman sa kaban ng Diyos, nagkakasala tayo dyan. Isang magandang paalala sa atin yan. Hindi lamang basta nagpunta ng simbahan, okay na. Adventist ako, Sabatista ako, nagsisimba ako ng Sabado. Kailangan ay tapat. Kaya magandang devotion, natututo tayo. Natututo tayo. Mali ko ba dyan dati, basta ako nagsimba, naghulog sa buslo, ayos na. Kala ko okay na. May mali pala, mga kapatid. So ayan, patuloy tayong matuto pa sa bawat araw. Bago tayo lumipat sa kabila, tayo muna ay manalangin. Maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang pagising sa amin ngayon.
Salamat sa pagkakataon na kami mas matututo pa. Salamat sa pagpaalala sa amin na ang huling kapanahunan ay napakalapit na at ang inyong pagbabalik ay tunay na napakalapit na. O dakilang Diyos, sa aming pag-connect sa inyo sa bawat umaga ng devotional, tulungan niyo kami na patuloy na maging malalim ang aming relasyon po sa inyo, na masunod namin ang inyong kalooban, lalo na ang pagsamba sa banal na araw ng Sabat habang kami naghihintay sa inyong nalapit na pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan na po, patuloy tayong kumonek sa kabila. Maraming nagpo-push sa atin ngayon na makinig, kaya dapat makinig tayo talaga kasi importante itong part na ito ngayon. Tapos na raw tayo sa katapatan, doon naman tayo sa paggawa. Malaman natin. The awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet our God. Amen. Papain po ang Panginoong Diyos sa ating panood na video. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ang panahon sa atin pong reflection ng ating na pag-aralan kahapon. Ano po? Pero bago po yan, gusto ko po basahin po muli sa atin ang pinasa at shinare sa atin kahapon na ating pag-aaral ng Councils on Stewardship. Ang ating binasa ay pinamagatang Before It Is Too Late. Before It Is Too Late. Habang binabasa ko po ito, mga kapatid, ay
tayo ay magbulay-bulay at pwede nyo pong i-share dito sa ating group chat, dito po sa Zoom chat. Mag-comment lang po kayo ng inyo pong reflection. Gawin din sa ating mga kapatid, kaibigan na nanonood sa ating FB Live. Pwede po kayo mag-share ng inyo pong reflection sa kahapon na ating pinag-aralan sa Councils on Stewardship. So sabi po dito, it will not be long before probation will close. If you do not now serve the Lord with fidelity, how will you meet the record of your unfaithful dealing? Not long hence, a call will be made for a settlement of accounts, and you will be asked, how much owest thou unto my Lord? If you have refused to deal honestly with God, I beseech you to think of your deficiency, and if possible to make restitution. If this cannot be done, in humble penitence, pray that God, for Christ's sake, will pardon your great debt. Begin now to act like Christians. Make no excuse for failing to give the Lord His own. Now, while mercy's sweet voice is still heard, while it is not yet too late for wrongs to be righted, while it is cold today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Yan ang ating pong pinag-aralan po kahapon about po sa ating stewardship. Stewardship. Loob na sa pagtatapat, habang hindi pa siya bumabalik, habang hindi pa siya dumarating, dahil pag dumating siya, mahaharap po kaya natin, mga kapatid, ang hatol sa atin. Tayo ba'y masusumpong ang nagtapat sa Kanya? So nawa mga kapatid, habang wala pa yan, may panahon pa tayo para po magsisi, lumapit sa ating Panginoong Hesus na siyang nagpamahal sa atin, handang magpatawad sa atin. At kapag tayo ay nakapaghingi na ng tawad, sabi doon, tayo naman ay magbago na. Tayo ay umakto na isang tunay na Kristiyano. Gawin nating matuwid na ang mga pagkakamali natin at tayo magtapat na sa ating paglilingkod, pagbabalik ng ating tithes and offering. Any reflection, mga kapatid? Pastor, may reflection po kayo? Sige po. Bago Yes. po. Si Sister Net muna, sige po. Sister Net. Sige po. Okay, Sister Net po. God first morning everyone. Ayan. Doon po sa ating binasa na mga kahapon, hindi sabi po sa atin, hindi na magtatagal at ang Panginoon ay darating na. Magsasara na rin ang pintuan ng awa. Kung hindi po tayo ngayon naglilingkod sa ating Panginoon na may buong katapatan, paano po natin haharapin ang pakikitungo sa Kanya? Makakaharap po ba tayo sa pagsalubong sa Kanya? Hindi po magtatagal, sabi po sa atin, ay kailangang iayos na natin at tanungin natin ang ating sarili. May utang ba ako sa Panginoon? Magkano ba ang utang ko sa Panginoon? Pero kung tumanggi pa rin daw tayo na makitungo ng tapat sa ating Diyos, ganun pa man, pinakikiusapan pa rin niya tayo na kung ating iisipin yung mga kakulangan natin, hanggat maaari, ay gawin na natin ang pagsasauli ngayon. Kapag hindi pa raw po natin ito nagawa ngayon, ay humingi naman tayo ng tawad sa Kanya at tayo ay patatawarin niya. Manalangin tayo na patawarin tayo ng Diyos kasi napakabuti ng Diyos sa atin. Bagamat malaki ang ating pagkakautang sa Kanya, ay nagkakasala pa tayo paulit-ulit. Subalit nariyan pa rin po siya, handa niya tayong patawarin. Sabi po sa atin ay magsimula lang po tayong kumilos ngayon. Huwag na tayong magdahilan na hindi tayo nakakapagbigay sa ating Panginoon. Sabi natin, wala tayong hanap buhay, wala tayong mapagkukunan, pero hanggang ngayon ay buhay po tayo mga kapatid. Habang hindi pa huli, ituwid na po natin yung ating mga kamalian. Huwag na po tayong magdahilan. Habang may araw pa, kung susundin natin ang tinig ng ating Panginoon,
huwag ninyong papagmatikasin ang inyong mga puso. Ang sabi ko doon sa Review and Herald, huwag nating papagmatikasin ang ating mga puso. Lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad. Pasalamat tayo sapagkat meron tayong God First Morning na lagi tayong pinapaalalahanan sa ating pagtatapat. Ang tunay na pagtatapat at pagbabalik at pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog. Maraming pong salamat and God bless morning po ulit. Amen. Thank you, Ate Net. And maraming pong salamat. Mr. Jerry, meron po kayong gustong i-share? Related pa rin po doon sa reading po natin ngayon, ang akin pong take dito, napakaganda nga po na ito po ay nabasa natin ngayon dahil ipinapaalala po sa atin na talagang hindi na po magtatagal. Meron po, alam natin itong lahat, naririnig po natin itong lahat, pero paalala lang po siya sa ating po lahat. At yun din sa ating mga kasama na nasa FB page at sa mga iba pang platform na sumusubaybay sa atin, na yung close of probation ay dalawa po ang uri niyan, di ba? Naalala natin. Ang unang probation niyan ay yung ang buhay po natin ay maigsi lang. No? Talagang sabi nga ho ng mga readings natin na nakaraan sa ating Bible reading, ang para tayo daw po mga bulaklak na nalalanta at dahong natutuyo, di ba? Sabi nga po kahapon, yung readings po natin kahapon sa 1 Peter chapter 1, inihahalin tulad po ang buhay natin sa damo, na namamatay, mabilis na namamatay at nawawala. At si Santiago ay tinuturing naman ang buhay natin na parang singaw, na mabilis din nawawala. Ang punto po doon, mga kapatid, ay pinapaalala po sa atin na hanggat kaya natin, may lakas pa tayo, ay gawin natin lahat ang ating buhay ay nakatalaga sa ating Panginoon. Dito sa pinag-aaralan po natin ay maganda po siguro na ating po itong pagmuni-muniin yung kaya pa natin mag-isip ng mga pagkukulang natin na ipinaiisip sa atin ng Holy Spirit, ay wag nating baliwalain, mga kapatid, no? I-tune natin ang ating buhay sa ating Panginoon, lalo na dito sa ating particular na pinag-uusapan. Hindi po ito biro, mga kapatid, Ito mismo ay instruction na ibinigay sa atin ng Panginoon na napakaliwanag. Hindi po ito para sa Kanya, ito po ay para sa atin. Ito pong mga salitang ito na ating pong binabasa, napapansin ko talaga na pinibigyan tayo ng pagkakataong mai-correct lahat habang buhay pa at malakas pa. Alam niyo po, meron po isang particular na chapter dito sa ating babasahin sa Counsel on Stewardship, na habang tayo ay malakas pa, isettle na nating lahat kasi pag namatay na po tayo, iba na ho ang makikinabang at baka ho, sa kakulangan natin magturo ng tungkol sa faithfulness sa Panginoon, yung mga iiwanan nating ito sa kagustuhan nating masumpungan tapat hanggang sa second coming ng ating tagapagligtas o bago tayo mamatay, ay mapunta po doon sa mga kamay ng hindi tapat, ay masasayang ho lahat yung ating ininvest na faithfulness. Kaya habang malakas po tayo, isettle natin lahat ito na magamit sa gawain ng Panginoon na mabilis na matatapos. Kung dumating man ang Panginoon, yun po yung close of probation na sinasabi po ni Sister Net kanina, na matatapos na ho ang kanyang gawain sa sanctuaryo sa langit, wala na hong tagapamagitan. Wala na magsesettle ng ating mga account sa langit. Ay babalik na po siya, wala na hong maitutuwid ng mga pagkakamali. So hanggat si Jesus ay nasa sanctuaryo sa langit at gumagawa ng pamamagitan sa atin at maiayos ang lahat ng ating mga accounts, ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, ay ayusin Wala yung sound. ayusin pong lahat ating
Anong saan po? Hello? Ayan. Okay na po. Okay. Salamat po sa pag-alala. So yun po mga kapatid, napakaliwanag po nitong ating reading. So it will not be long before probation will close. Malapit na po. Pagkat naniniwala tayo na Panginoon ay malapit nang dumating, ilinya na po natin ang lahat ng sa English po ay realign. Ayan. Realign yung paggamit ng mga resources, paggamit ng panahon, paggamit ng talento, at lahat-lahat na ibinigay sa ating pagkakatiwala ng Panginoon, i-realign po natin sa business ng Diyos na nagbigay ng pagkakatiwala sa atin ng buhay na ito. Salamat po. Put God first and you will never be last. Amen. Amen. Ayan. Thank you po, Pastor, sa pag-share. Nais ko po basahin ng mga komento ng ating mga kapatid na nasa FB Live, maging dito sa ating pong comment section. Sabi po ni Sister Rosbelia Mendez, I love you, Lord, and I put God first in my life. I'm blessed so much with the program of CLPM because it totally changed my life, especially in my faithfulness in giving of tithes and offering. For me, I will faithfully serve the Lord by giving equal proportion, giving tithes and offering. God is good. The air we breathe, the water we drink, and the sunlight that shades our way. This is all from the great love of our Almighty Father. We must put God first in our life and we will never be last. Yan. Maraming pong salamat, Sister Rosbelia Mendez. At tunay po, no? Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Siya ang buhay natin. Kaya lagi natin siyang pasalamatan at pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pagpapakita na tayo ay nagmamasa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tithes and offering. Pagbabalik ng tithes at pagbibigay ng offering. Sabi pa po ni Sister Rosbeline Ronas Padilla, bago mahuli ang lahat, tayo ay magbago na habang may panahon pa. Magtapat na po tayo. Salamat sa GFM. Marami akong natutunan. Kumilos na po tayo bago mahuli ang lahat. Bigay na po natin ang ating tamang type, COP, time at lahat na ating makakaya na ikabubuti ng ating church. Thanks po. Yan. Maraming pong salamat, Sister Reveline, sa inyo pong panawagan at reflection. Sabi pa po ni Sister Imelda Diego na nanonood sa ating FB Live, Happy God First Morning, everyone. Happy midweek to all. Ang pagbabalik ng ikapo at handog, COP, tayo po ay maging tapat, nakatiwala, at maging masunurin. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon Jesus. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Baka po tayo ay masaraduhan ng pinto ng awa. Bilang tayo po ay nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang nilakaran ng ating Panginoong Hesus, ang siya nating lakaran, ang ipinahayag, ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Naway makasama sa langit na bayan manatiling nakakonekta sa ating Panginoong Hesus, lamang tayo makakatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa. God bless us all. Amen. Maraming pong salamat, Sister Imelda Diego. Amen. 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 Ayan. Dito sa ating meron po ba si Brother Melvin Vilasano? Bigyan natin ng panahon sa kanya po reflection. Ayan. Nabasa. God first morning po sa lahat. Hindi ko alam ba tayo mag-switch ng screen ko. Hindi nag-switch yung aking camera sa display. Anyway, mas mahalaga yung aking tinig. Po. So yun mga kapatid, isang napakagandang lesson na ito kahapon. Talaga namang tumatak sa isip ko to.
ang panahon ng probasyon malapit nang matapos, mga kapatid. Ito yung gusto kong i-diin dito, ano po, gaya ng sabi ni Pastor Jerry, no? Ito yung ating malapit na talaga yung close of probation. Ano ba yung close of probation? Ito yung panahon na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay humingi ng tawad at magsisi, mga kapatid, ano? Dapat ay natututo tayo sa mga example, ano? Tulad ng panahon ni Noah. 'Di ba? Nagsarado ng ang pinto ng arka, hindi makapasok ang mga tao. Ganun din mangyayari sa atin, mga kapatid, pag di natin pinansin ito, no? Malapit na matapos ang probation period. Kaya ano dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin, mga kapatid, ay siyasatin natin ang ating puso. Ano ba talaga? Ako ba talaga ay tunay sa Panginoon o sinasabi lang ng aking labi? Gawin natin ang nararapat kapag nakita natin na tayo ay nasumpungan natin hindi tayo tapat, mga kapatid. At pangatlo, lumapit tayo sa Diyos, ano po? At sigurado ako na tayo ay mawawala yung ating mga nasumpong marumi sa ating mga puso, sa ating pagkakasiyasat, ano po? At may hamon sa atin sa umaga na ito, ano po? Ang sabi dito ay malapit na ang pagdating ni Jesus. Ngunit may tanong sa atin, ano? Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight, mga kapatid? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Amen. Are you ready to stand in your place, mga kapatid? Are you ready to look up in His face? Can you look up and said, "This is my Lord," mga kapatid? Dapat mag-ready tayo, maganda tayo. Yan po ang aking reflection sa umaga nito. God bless morning po. Amen. Amen. And marami po salamat, Brother Melvin. Purihin ang Panginoong Diyos sa inyong pong reflection. Bigyan natin panahon kay Brother Johnny Aris. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Pastor Jun, kabisado mo po ba yung yung kanta natin nung mga bata pa tayo, yung Bahay Kubo? Kabisado mo ba, Pastor Jun? Bahay Hindi Kubo. Yung isang Bahay Kubo, pwede bang kahit isang stanza lang? Awitin, Bahay Kubo, kahit munti, di ba, yan. ang halaman doon ay sari-sari, Ayun. tingkamas at talong. Ayan. Okay na po. Ngayon po, yung Bahay Kubo, may new version po ngayon. Kakantahin natin ito na ang tono yung bang, di ba? Paa, tuhod, balik at ulo. Ganon ang kwan. Bahay Kubo, kahit na munti, pakikwan, Pastor, yung kahit mga 5 beses lang. Bahay Kubo, kahit na munti. Meron lang po tayong illustration dito. Pastor John, Bahay Sige Kubo, po. kahit na munti. Samahan niyo ako sa mga magaling umawi. Bahay Kubo, Kubo, kahit na munti, Bahay Kubo, Kahit na munti. kahit na munti. Bahay Kubo, kahit na munti, Bahay Kubo, kahit na munti. Ngayon ang susunod na naman po ay awitin naman natin uli, ibalik natin sa dati yung Bahay Kubo, yung original. Mahirap na. Bahay Kubo. Pastor Jerry. Okay. Bahay Kubo, kahit na munti, ang halaman doon. Nag-gets ko na. Nag-gets ko na, Brother John. Clara, magaling umawi. Wala sa puno ang aking boses. Sige ba, ano pa ang point? Kaya, Sister Net. Brother Johnny, nakita ko mahirap ibalik sa dati. Ayun, nakita niya ha. Mga kapatid,
Ako po, personally, December 1 hanggang December 12, tinutukan ko po yung kay Pastor sa ating presidente na tayo ay dati yung version ng Bahay Kubo, yun yung alam na alam natin, yung dating combined offering, 'di ba? Yung combined budget. Nagbibigay lang tayo kung magkano lang yung gusto natin doon sa ating offering. Although nagbibigay tayo doon sa ating ah, sa tithe ng tapat, pero doon sa offering, hindi tayo sanay kasi dati na. Pero subukan lang natin ng 5 times kasi yung sa Bahay Kubo subukan lang natin ng 5 times. Ito yung aking reflection. Ito yung makikita natin sa pinag-aralan kahapon na ang panahon ng probasyon, pinagkakalob na sa atin ng Panginoon yung huli na probasyon sa bawat isa sa atin. Ako mga kapatid, yung aking pamilya at yung aking kasama na yung aking mga anak, simula nung mapakinggan natin sa ating presidente yung kinakailangan na yung COP at saka yung tithe, ibalik natin ang proportion kung magkano yung ating tithe at kung dapat ganun din ang pinakamababa doon sa ating offering. Sa aking karanasan, hindi ko po maisip na napakasaya na magbalik ng tamang COP. Pagka po tayo nagbigay ng ating offering, 7%, 8% hanggang 9%, hindi po yun ang COP. Ang COP po ay 10% or more. Kaya kahit tayo nagbibigay ng 9%, kulang po yun mga kapatid. Kaya sabi ko nga, sanayin natin sa pamamagitan ng pagsisimula, yung 5 beses lang. 5 beses lang nating ibalik sa tama yung ating COP. Hindi na natin maibabalik yung dati pang tono kung papaanong yung Bahay Kubo. Hindi natin maibabalik yung tono nung dati kasi masasanay na po tayo at magiging masaya na po tayo. Sabi nga dun sa ating reflection ngayong umaga, sabi dun sa Ikalawang Korinto 9:6 hanggang 8, sabi rito, tatapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa Kanya ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Kaya nga dito mga kapatid, simula po nang tanggapin po namin ito, kaming mag-asawa, magkabukod po yung aming tithes and COP. Minsan po ay kumita po ako ng 33,000 sa loob ng isang linggo. Hindi po ako nang hinayang dun sa 3,300 na tithes at tinambalan ko po ng 3,300 din. Hindi po ako nang hinayang mga kapatid at masaya po ako nagbibigay mga kapatid na ito yung para sa Panginoon. Huwag po nating panghinayang kasi mas malaki yung napunta sa atin, 80% mga kapatid. At yun pa rin ang pamamahalaan nating mabuti. Kaya dito mga kapatid, magpatuloy tayo. Ang sabi nga, ang panahon pagbabago, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na pagkakataon. Ang pagbabago mga kapatid ay ngayon. Subukin po natin 5 times. Masasanay po tayo sa tithes and COP. Maraming po salamat at God first morning po sa ating lahat. Thank you, Pastor, Brother Johnny. Pastor, pwede ba na ako magsalita? Yes po. Baka ma-misinterpret po ma-misinterpret. Maganda po yung point at napakaganda experience ni Brother Johnny. Salamat din po at nabalikan po niya yung tinalakay natin. Mga kapatid, baka ho ma-exaggerate na masyado. Ito pong combined offering plan idinisenyo ng ating church, ulitin ko po, worldwide since 2002 upang maging sapat ang pondo sa gawain ng pagmimisyon, mga kapatid, locally and globally.
Ang disenyo po ng sistemang ito, mga kapatid, ay hindi po ini-impose na 10% ang atin pong offering. Hindi ho yun, hindi ho yun ang ini-impose niya. Sa halip, ang kanya pong itinuturo sa atin na sistema ay regular and systematic giving. Ibig sabihin po natin nun, katulad po ng sistema ng tithe. Okay, katulad ng sistema ng tithe. Ibig sabihin, percentage po. Okay, percentage. Ngayon, sa pag-aaral po natin, balikan po natin yun po yung sinasabi ni Kuya Johnny, ay sa pag-aaral po natin ng biblical liberality according to its proper definition, giving freely and abundantly in the context of what God has already given us. God gave first, so in response, we give to God first. So GGF principle. Yun po mga kapatid ay nakita natin sa biblical liberality, ang index po o indicator ng giving ay wala tayong mababasa sa Biblia na ang kaloob o offering sa Panginoon na ibinigay na inspired by faith, motivated by love and gratitude, it is given less. It is always more. So, yun mga kapatid yun. Kaya atin pong mabigat na iminumungkahi, mabigat na atin pong ipinananambitan, inaapil at ini-invite ang bawat isa. If you love Jesus more, if you thank Him more, consider it in your offerings. So yun po yung ating advocate doon. With that biblical guidance, the practice of proper giving, systematic and regular, consider it more than tithe. Because offering is an expression of love and gratitude. Wala naman po na sino man sa atin dito ang maglalakas ng loob na mamahalin niya ang Diyos ng less. Gusto natin palagi more. Kaya nga kapatid, kung ang ating offering ay parang wala namang kagat sa laman, how would you say, now that Jesus is coming soon, Lord, I will give all my life to you. Eh yun nga lang offering, parang hindi all my life dahil wala ngang kagat sa laman. Para nga pong hindi nga kasama sa budget yung ating pong offering. Kung ano lang po ang ating maibigay. While yung ating Lord na kinikilala, He gave all of Himself to us. The Father God gave abundantly for us when He gave His only Son. Offering is our response to Him who first gave His all for us. So mga kapatid, in that way, since Brother Johnny na-convert siya na ang kanyang expression, personal expression niya ng kanyang pananampalataya sa Panginoon sa practice ng giving plan ay gusto niya ng more than tithe pa ang kanyang ibibigay para ipamahala sa iglesia ang mga offering na ito para sa pondo ng World Mission Fund and Local Mission Fund. So locally and global impact ng ating mga expression ng love through combined offering plan, regular and systematic giving. God bless you po. Sana po ay naging maayos po ang delivery. Ayan, maraming salamat, Pastor. Mas lalo pa na pinaliwanag ang ating pong pagbibigay ng offerings. Ito po ay dulot ng ating pag-ibig at pagpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ano po? At yung pagbibigay ng buong sarili niya para po tayo ay ligtas. Kaya tayo rin ay tinatawagan na magbigay ng more. Ano po? More. Pag sinabi more ay alam na ho natin. Kapatid. You can more choose. than proportionate. Sabi niya. Pastor Sabi po John, ni Sister Neriza. Yes, Pastor. basta yun kapatid, you decide na.
Matatanda na po tayo dito, naiintindihan na po natin yung mga pinag-uusapan natin na yan. You can decide based on your relationship with God, with Jesus, paano po ninyo pinapahalagahan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang mga pinahalagahan niya sa buhay natin. Gusto niya tayong lahat ay maging close sa Kanya, at least in the invitation to put all our trust. Iblaan natin ang ating pagtitiwala sa Diyos na may-ari, nagbibigay ng lahat, at Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. And to be partner with Him in His final mission, let us do it in regular and systematic giving. Salamat. Amen. Pastor Jun. Pastor Yes, Jun, po. pagkatapos mo, mayroon ako i-share na isang quotation dito para ma-reflect din natin, ha? Sige Sige po, Pastor. Basahin ko lang po yung mga nag-comment dito. Si Sister Marisa Francisco, sabi po niya, tama po. Ngayon, di na po ako makapagbigay ng DCOP at nag-iisip pa ng more, praise God. Kasi iniisip ko kung tama na ba ang pagtatapat ko sa Diyos at pagmamahal. Sabi na nga ni Melvin Pilasano, una ang theme songs natin today. Are you ready for Jesus to come? By Kobo, Lord, I offer my life to you. Sabi naman po ni Sister Net, plano at pattern ng tamang pagsasaayos ng tithes and offerings. If God supplies all our needs, all we have to do is to give back the love He bestowed to us. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Yan. Maraming pong salamat sa lahat po ng inyong pong mga reflections. Bigyan natin, Pastor, ang panahon sa inyong present, share na video. Yeah, alam niyo po, hindi po video, Pastor. Alam niyo po, ako po ay matindi talaga ang aking pong pagmamahal dito sa ating ginagawang ito. Matagal na po akong nagbabasa ng mga sulat ni Sister White. Ay talaga mga kapatid, ang puso ko po ay napakalaki. At gusto ko talagang itong buksan lahat sa inyo. Kaya mahabang magkasama po tayo dito po sa ating misyon. At lalo na kasama po natin ang ating mga manggagawang tumutulong sa atin para itong lahat ay maintindihan nating lahat ng ating iglesia. Una, nagpapasalamat po ako na sa inyong pagtugon na ang ating pong platform ngayon ay kahit papaano ay dumami sapagkat importante na ho yung susunod po nating pag-aaralan itong chapter na ito na pag-aaralan natin today ay tinalaga ng Ellen G. White Trustees para sagutin ang ibang mga katanungan o maraming mga katanungan kapag pinag-uusapan na po ay yung financial management. Pero more than that, mga kapatid, more than that, ay gusto ko po na palagi nating babalikan ito pong tinatawag po nating mga principles, no? Kung hangad po natin na tayo po ay maligtas, mas lalo na hangad ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Amen? Amen. Kung lahat tayo naghahangad na makarating sa kaharian ng Diyos, mas hangad ng Diyos ang lalong higit na tayong lahat ay makarating sa kaharian niya. Kaya nga, hangad ng Diyos na tayong lahat ay makarating sa tamang pagkakaunawa at isang tono ng ating pong mga puso tungkol sa mga instruction na napakaliwanag na ibinigay ng Diyos. Huwag lang po tayong lilihis doon, mga kapatid. Maging obedient lang po muna tayo. Bagamat minsan ay medyo marami tayong tanong, ay kung ano po yung clear instructions, huwag na po nating i-question pa. Okay, huwag natin i-question pa. Subukan na po muna natin i-practice. Kung hindi lang malinaw yung instruction, yun, pwede po tayo mag-clarify. Pero ito po mga kapatid, palagi kayo, wala na ho sa ating wala na dito magulo. Maliban lang ho, sa mga sistema lang, maaari sa mga sistema. Kaya doon po tayo bumabalik palagi sa mga principle para yung sistema maging kaayon ng mga biblical truths and principles. Meron po ako i-share sa inyo na napakabigat po ng dating sa akin. Makahukala ng iba, ito pong ating pong worker at saka po yung tinatawag nating mga
mga kapatid nating Leko, ay magkakaiba po ang turing natin. We are one, mga kapatid, in the eyes of God. Lalo na yung mga nagtuturing na tayo po ay mga disciple ni Christ. Okay, Brother Pastor Jun. Pastor Jun. Yes po. Yeah, pakibasa. Sayon ko po, Pastor. Yeah. Sabi po dito, we do not, as followers of Christ, realize our true position. We do not have correct views of our responsibilities as hired servants of Christ. He has advanced us the wages in His suffering life and His spilled blood to bind us in willing servitude to Himself. All the good things we have are loaned from our Savior. He has made us stewards. Ellen G. Amen. White, 1874 Review and Herald, Part 4. Yeah, mga kapatid, siguro it's your time now to ano yan mga kapatid. Screenshot niyo po yan mga kapatid. Paborito ko ito. Ito ay isang mga pananalita ni Sister White na napapansin ko talagang highly theological and yet practical. Wala daw, mapapansin nyo dito mga kapatid, dapat maitama daw natin yung ating pong mga pananaw bilang mga tagasunod ni Kristo. Hindi po ito tungkol sa pagiging pastor, worker o anuman. Lahat po tayo ito mga kapatid, lahat tayo ay follower ni Christ. At yung pagiging hired servants of Christ, ay mga kapatid, alam nyo yung salitang hired, para lang ho yun sa mga, alam nyo, mga naglilingkod. Pero yung servant mga kapatid, alam naman ho natin yun, hindi naman ho talaga binabayaran yun. Tayo ay lingkod ng Panginoon. Yung mga salita pong iyan ay mga salita ng pagiging empleyado. No? Yung pong salitang advance, tsaka wages. Pastor John, di ba? Mga salita yan ng mga empleyado. Yeah po. Yung loan. Salita rin po yan ng pagiging empleyado. Mga kapatid, pag pinagdugtong-dugtong po natin dito sa isang text na ito, ang tamang pagkakaunawa ng ating responsibilidad bilang mga katiwala ng Panginoon. May utang pa po tayo talaga sa Panginoon. Hindi tayo makababayan. All the good things we have are loaned from our Savior. Alam nyo, makakaget even lang tayo sa Diyos. Kung tama ang ating pananaw, ginawa niya tayong mga katiwala. And it is required for a steward to be found faithful. Yun lang ho ang kahilingan para maka-get even tayo sa investment ng Panginoon sa atin. Mabuhay lang tayo ng tapat sa Panginoon. Pero bago ka makapamuhay ng tapat, kapatid, yung biyaya ni Kristo ang tutulong din sa iyo, sa ating lahat, para makapamuhay ng tapat. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito, malapit nang dumating ang pagtatapos ng probisyon. Either tayo mamamatay o si Jesus ay babalik na magmuli. Mabuhay na tayo tapat na mga katiwala ng Panginoon sa mga tamang paggamit ng mga ipinagkatiwala niya sa atin na dapat gamitin sa kanyang banal na misyon. Jesus is coming soon and the world must be warned. Let us prepare to meet our God. God bless you, mga kapatid. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sa senior po niyo, Pastor Jerry, talaga pong yan ay panawagan sa ating lahat. Tinatawagan tayo ng Panginoong Diyos na tayo magtapat. Ano po? Dahil, alam niyo, Pastor, no? Dahil sa nangyayari sa panahon natin ngayon, talagang talamak na po ang gulo at ito'y pasimula na nga ng mga kahirapan at financially, mahirapan po ang tao. Ano po? At kung iisipin natin, talagang tao dahil po sa kahirapan ay
i-withhold niya ang pagbabalik at pagbibigay. Iniisip niya yung buhay niya, sarili niya. Ano po? Yan. Kaya ito rin ay paraan din ng kamay para tayo at maging selfish tayo sa Panginoon. At purihin po ang Panginoong Diyos na meron tayong ganito upang tayo muli ay ibalik sa pagtitiwala, pananampalataya ng Diyos na ating tinanggap ay Diyos na buhay, Diyos na alam niya ang ating mga pangailangan at hindi tayo pabayaan o kaya iiwan. Tapat po siya na siya rin po ang magpo-provide ng ating lahat ng pangailangan. Salamat po, Pastor Jerry. Ngayon, basahin ko pa ang ilan pa na mga nag-komento sa atin po dito sa ating chat group. Ano po? Sabi po ni Mr. and Mrs. Literature Evangelist. Good morning po. Happy God First morning. May reflection. Kahit ibigay pa po natin sa Panginoon ang lahat, wala po mawawala sa atin. Dahil sa Kanya naman talaga ang lahat. Yung pagbibigay ng offering ay talaga ng dapat ang pinaka-the best. Ang proven and tested po yung sinasabing the righteous shall live by faith. Tunay po ang hindi tayo nagkukulang ang Panginoon sa pagbibigay sa atin. Tayo lang po talaga ang nagkukulang. Pero po hindi pa huli ang lahat. May panahon pa. And we have to start it now. Yan. Maraming po salamat. Sabi pa po dito, mga kapatid, tayo ay puri ng Panginoong Diyos dahil doble na tayo, Pastor. Ano? Nung nakaraan, kahapon, sa tinitignan ko, I think mga 70, ganyan. Ngayon ay 145. Amen. Doble na po. Puri ng Panginoong Diyos. And we encourage po yung mga bagong join lang po. O maaring ngayon lang nalaman na meron tayong ganitong Zoom. I encourage na nawa ay hindi lang po ito ang una at huli. Kundi ito magpapatuloy. Ano po? Dahil tuloy-tuloy na po ito. Hanggang second coming ang ating ginagawang pag-aaral o itong devotional. Maraming pong salamat. Welcome po sa lahat ng mga nag-join. Okay? So, yun lang po ang ating mga comments o reflection. Kung wala na po ata. Pastor, no? Meron po ba gustong mag-share? Kung wala na, ay Pastor, sige po. Gusto ko samantalin yung pagkakataon. Nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng nag-respond, tumugon sa ating paanyaya na makasama po ngayong umagang ito. Na lalo na po ito pong ating mga kamanggagawang sa misyon natin, yung mga pastor, mga LEs, mga teachers natin, at mga ka-office mates natin. Salamat po na nandito po kayo ngayon. At ang bilang na ito ay maging maganda na ang puwersa natin para makapag-educate na. At ang ating pong mga natututunan dito ay atin na pong ma-share na rin patiently, mga kapatid. Patiently, lovingly, palagi ko po yan sinasabi sa inyo. To educate needs more patient, needs more love, lalo na sa mga resistant, yung mga hindi pa po nakakakuha ng rhythm, ng spiritual rhythm na ating pong ini-introduce sa ating church, lalo na sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Kasama na rin po, siyempre, yung atin pong mga church, local church leaders. Salamat po sa inyo na nandito ngayon. Nawa po ay maging simula ito na magkaintindihan tayong lahat para pagka tayo po ay magtuturo na sa ating mga local churches, maging gabay po natin itong mga pinag-aaralan natin at maging mabuti ang lagay ng ating mga local churches na maging ready na magmisyon, mga kapatid. Make our churches missional church for the second coming of Jesus, para may handa sa second coming ng ating Panginoon. Okay, Pastor, palagi ko po ay pwede na nating bigyan ng panahon yung ating susunod na speaker. Chapter 21 po ito, mga kapatid. Ulitin ko po, ang chapter 21 ay intended para maging tama po ang ating pong pamamahala ng mga ibinili ng Diyos ng mga financial o resources na magamit sa tamang pamamaraan. Itong SOP o Spirit of Prophecy, Counsel of Stewardship, chapter 21
ay pagtuunan po natin ng pansin kasi marami pong mga tanong na pwedeng masagot sa pagbabasa nito. Marami pong salamat. Thank you po, Pastor. Yung God First video natin, Opo. Pastor, i-play natin. Okay, thank you. Some ask, if the tithe is a sacred resource, can it be used to provide for sacred works such as charity, Christian education, a preferred minister or ministry, church building, and/or renovation? The allocation of tithe is not a church invention but is prescribed by the Word of God. By strictly following His instructions, we show allegiance to Him and trust in His Word. In Numbers 18:21, God says, "Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting." Tithes were given exclusively to sustain the Levites so they could fully devote themselves to the law of God, the temple work and religious education of the people. But tithing is an ancient practice that precedes the existence of Levites or Jews. Jacob gave the tithe, and his grandfather Abraham also gave the tithe. When coming victorious from a war, Abraham didn't use tithe funds to help his nephew Lot or other affected by the war. Instead, he gave a tithe of all to Melchizedek, who, despite not being a Levite nor even an Israelite, was recognized as the priest of God Most High. During the Levitical times, the tithe was never given directly to a Levite. All tithes were brought to the storehouse and from there distributed equitably among all Levites. The Seventh-day Adventist Church follows this principle, ensuring pastors receive equitable salaries regardless of their congregation's wealth. Paul reaffirms this Old Testament teaching in the New Testament era. He alludes to the tithe practices when he says, "Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Even so, or in the same way, according to the New International Version, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel." Ellen G. White corroborates the same principle by saying, "A very plain, definite message has been given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithe to various objects which, though good in themselves, are not the object to which the Lord has said that the tithe should be applied. Those who make this use of the tithe are departing from the Lord's arrangement. God will judge for these things. That does not mean we should neglect helping those in need, supporting Christian education, or investing in building or renovating churches. These endeavors should be supported through offerings, never through tithe. Tithe, which belongs to God, should be used according to His prescription and not our inclination. God and His Word are clear on this, and all who seek the truth and to please God, not themselves, will understand what to do. As we return our tithes and offerings, may we put our desires last and God first. Amen. Amen. Ngayon po, Panginoong Diyos, ngayon po, bigay natin ang panahon sa atin pong tagapagsalita. Babahagi sa atin muli ang CP ng aklat ng Councils on Stewardship ni Mrs. White. At ang ating pong tagapagsalita ay mula dito sa San Miguel District. Siya po ay Head Elder ng Camias Church. Atin na pong bibigay ang panahon kay Brother Abel Abanes. Okay po. Happy God's morning po. Okay, maraming salamat po, Pastor John, sa pagkakataon na inyo pong binigyan ng pagkakataon sa oras na ito. Napaka-halaga po na tayo po ay makapag-share ng ganitong pagkakataon sa pag-aaral ng stewardship concept. So ngayon po ang ating topic ay nasa chapter 21, ang paggamit ng ikapo. So ito po ay mahalaga at alam na po ng lahat
ng mga mananampalataya kung ano po ang ibig sabihin nito. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng espesyal na tagubilin sa paggamit ng ikapo. Kaya ang Panginoon, alam na po natin na ang Panginoon ay nagbigay po siya ng mga tagubilin nito upang kung saan po ito ginagamit. Kaya ang bahaging inilaan ng Diyos para sa kanyang sarili ay hindi dapat ilihis sa anumang iba pang layunin kaysa sa kanyang tinutukoy. So dito, minsan mayroon pong mga mananampalataya na kung saan ay kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ito ay binibigyan po ng pansin sa panahon natin ito, dahil marami pong mga mananampalataya na sila mismo ay iniisip nila yung kanilang kagustuhan, dahil sabi nga nila ay ganun din naman ang ating ang paggagamitan ay paglilingkod din naman sa Panginoon ay dito ko na ididirekta. So mga kapatid, ang Panginoon ay mayroon po siyang nilaan na ang kanyang sarili ay hindi dapat ilihis sa anumang iba pang layunin kaysa sa kanyang tinutukoy. Kaya huwag hayaang makaramdam ng kalayaan ang sinuman na panatilihin ang kanilang ikapo na gamitin ayon sa kanilang sariling paghatol. Ayan nga po. Hindi nila ito dapat gamitin para sa kanilang sarili sa isang kagipitan o gamitin ito ayon sa kanilang nakikitang angkop, maging sa kung ano ang maaaring ituring nilang gawain ng Panginoon. Ayun sa mga kapatid. So, malinaw po sa ating stewardship, Council of Stewardship na kung saan, kung paano po ang Panginoon gumawa ng mga paraan upang kung saan po ito dapat gamitin. Kaya dapat turuan ng ministro. So ito po isang kahalagahan sa panahon natin ngayon na salamat po sa ating napasigasig na Presidente Pastor Jerry na ito ay bigyan ng pansin sa ating pangkalahatan sa CLPM, na hindi lang ito dapat dito ay lahat ng ating sa buong mundo ay ito naman ay binibigyan ng pansin, ngunit hindi siniseryoso ng karamihan. Kaya sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa, ang mga tao na ituring na sagrado ang ikapo. So yun po yung ano natin na alam na ba po natin na sagrado, kaya hindi na po natin yan pinakikialaman. Hindi niya dapat isipin na maaari niyang panatilihin at ilapat ito ayon sa kanyang sariling paghuhusga dahil siya ay isang ministro. Sunod, ito ay hindi kanya. Wala siyang kalayaan na italaga sa kanyang sarili ang anuman sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, na ang ikapo ay nag-ano po ang Panginoon ng tamang landas na yan. Hindi niya dapat ibigay ang kanyang impluensya sa anuman mga plano para sa paglilihis mula sa kanilang lehitibong paggamit ng mga ikapo at mga handog na inilagay sa Diyos. Kaya ang mga ito ay dapat ilagay sa kanyang tabang yaman at gawing sagrado para sa kanyang paglilingkod gaya ng kanyang inihanda. So, ito po yung isang ginagawa natin bilang pagsamba na tayo po ay sa samba ay dala-dala na po natin yung mga handog na ito ay dapat, saan po ito dapat? Ito ay sa kaban ng yaman ng ating kung ito po ay nandoon po sa ating pamunuan na diretso po. Kaya nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga katiwala ay maging tumpak sa pagsunod sa mga banal na kaayusan. So ito naman po ang kagustuhan ng Panginoon. Minsan sa ating sarili, nakakapag-isip po tayo ng sa ating sarili lamang, kaya ito ay hindi pala kundi pala dapat ay ating pong sundan yung kaayusan na kung paano po ang plano ng ating Panginoon.
Kaya hindi nila dapat baliwalain ang mga plano ng Panginoon sa pamagitan ng pagsasagawa ng ilang gawa ng pag-ibig sa kapwa o pagbibigay ng ilang regalo o ilang handog kung kailan o kung paano nila ang mga ahente ng tao ay may makikitang angkop. So dito mga kapatid, marami pong marami na pong nag-experience na kung saan ay yung pagbibigay po ng 100% sa pagmamahal natin sa Panginoon, ganunin po sa ating mga ating tithe, ay doon po nila ma-realize na yun pala ang Panginoon. Kasi ako personally ay na-experience po sa aking buhay na sa aking pagsisikap, pagpupursigi, hindi naman ako kumbaga gusto ko naman magtrabaho kung saan ginagawa ko, pero hindi ko po inisip yung kahalagahan at mga paalala ng Panginoon na basta sige magtatrabaho lang ako. Pero nung akin po itong na-realize nung mga unang panahon pa po nung si Pastor Jerry po ay isa sa stewardship sa CLC, nagbigay po ng mga seminar noon for compliance. So doon po na-realize na oo nga pala, yung ating pagsamba sa Panginoon, kung lilimitahan natin kung ano ang ating ibibigay lang. So malaking malaking kulang sa ating, kumbaga sabi nila, marami tayong utang sa Panginoon. Kaya doon na-realize ko na subukan po yung ganitong sistema. So mga kapatid, ito po isang naging po sa aking karanasan na nakita ko po nung ang Panginoon sa kanyang pagpapala at pagmamahal, kung iyo pong itutudo ang iyong pagmamahal sa Kanya, ay siya po'y nakahanda din na ito ay ibigay sa iyo yung Kanyang pag-iingat at pagpapala. Kaya mga kapatid, ako'y nagtrabaho sa ibang bansa sa loob ng 7 taon. Dahil sa pangarap na ako po ay makaahon, may po yung pamilya, pero wala po. Dahil po ako po ay malayo din po sa paglilingkod sa Panginoon. 7 taon po ay ang akin lang pong ay yung sidecar lang po. po sa aking buhay. Yung sidecar lang ng tricycle. Pero mga kapatid, nung akin po ay naglingkod at nagtapat sa Panginoon na buong buo, so doon po nakita na ganun ang Panginoon para sa atin sa pag-iingat at pagmamahal niya sa akin. Na kung sabi nga niya, hindi ko kayo pagkukulangin. Kaya napakahirap na patakaran para sa mga tao na maghangad na pagbutihin ang plano ng Diyos at mag-imbento ng pansamantala o i-average ang kanilang mabubuting impulses dito at sa pagkakataong iyon at i-offset sila laban sa kinakailangan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahirap na kung saan ay tayo po ay magsusumikap sa sarili natin kahit nating kot-kot dyan, yung tayo po ay so magiging sayang lang po ang lahat. Pero kung tayo po ay nagtiwala at tapat sa Panginoon, so ang Panginoon nangako na bawat isa sa atin na tayo ay magtapat sa Kanya at siya po ay noon pa ay nagtapat na sa atin at ipinaalala na po itong mga salitang ito para sa atin hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Minsan, dahil hindi po natin binibigyan ng pansin, parang ngayon lang po natin na-realize. Pero kung atin po ito pagtuunan, wala na pong mahirap na iglesia siguro na Seventh-day Adventist at doon sa ating paglilingkod sa Kanya, pagtatapat, ay lahat po ay aahon. Ganon din po ang ating mga kabuhayan, ganon din po ang ating mga araw-araw na kalusugan na Kanyang ipinagkakalob. Kung masaya po tayo nakasama ang Panginoon, masaya din po ang Panginoon lalo higit na kung saan tayo po ay makasama sa Kanyang ikalawang pagdating. Kaya sabi nga, itinuro ng Panginoon kay Moses ayon sa Exodo 27 verse 20 na sabi nga, at iyong iutos sa mga anak ni Israel na sila ay magdala sa iyo ng taganas na langis
na binayong oliba na pangilawan upang papagningasing palagi ang ilawan. So napakaganda po ng ano po ng Panginoon, paalala sa atin na ito po ay hindi lang pinaalala, hindi lang ating ano po na makakalimutan, ngunit ito po ay kailangan na tayong lahat din po ay ma-educate sa ating mga lokal na simbahan. Kaya napakahalaga po, kaya maraming salamat po sa maraming tumugon. Kaya ang panawagan talaga ng Panginoon ay kung tayo po ay kakatukin sa ganitong mga paraan, kahit po mahirap gumising ng maaga, pero kung tayo po ay magpupursige, hindi po mahirap ang lahat sa atin. Kaya ito ay magiging isang patuloy na pag-aalay upang ang bahay ng Diyos ay maibigay ng wasto sa mga kinakailangan para sa kanyang paglilingkod. Kaya ang kanyang mga tao ngayon ay dapat tandaan na ang bahay ng pagsamba ay pag-aari ng Panginoon. At ito ay dapat na maingat na pangalagaan. Ngunit, ito po mga kapatid, ngunit ang mga pondo para sa gawain ito ay hindi nagmumula sa ikapo. So dito mga kapatid, bilang leader ng iglesia, siyempre, ako po mula akong nahalal na leader ng iglesia, doon ko po nakita yung kalagayan ng iglesia. Na ganito pala, noon nung ako po ay hindi po, nandito lang po sa baba, hindi ko po ito pinapansin. Kaya nung nakita ko po ito, nung ako po ay nangunguna, sabi ko, ano pa ang magandang diskarte? At paano tayo mangangaral kung ganito lang po yung ating pera sa church? Kaya minsan, nag-isip po ako ng mga paraan para ang mga kapatid ay magkaroon po din po sila ng initiative. So nagkaroon ng programa ang church na magkaroon ng commitment na kung ano man ang commitment saan po ito mapupunta. Sa halimbawa, dahil hindi pa aircon ang church, so kung magbibigay tayo ng commitment ng kahit pero doon sa pagpapaliwanag, hindi po sinasabi na yung handog ay i-transfer mo na doon sa ano, pero kung ano po yung handog mo, so ito dagdagan niyo po ito ng commitment. Kaya kung mayroon pong 100 pesos kada Sabado, kung mayroon man, maganda po. So ngayon, ano po ang paglalaanan nito? Para po sa sa mga proyekto ng simbahan, halimbawa na aircon, para sa aircon, as para din sa maintenance ng aircon. So doon, mayroon pong mga tumugon, kaya po ito po ay nagkaroon po ng katuparan sa mga programa ng ano para lang makita kung ano po ang pangangailangan upang ang mga tao din po ay magkaroon po sila ng pagmamahal o obligasyon doon sa hindi naman obligasyon kung ano po yung mga panukala ng iglesia. Kaya dito mga kapatid, nakikita natin dahil tayo po ay pitful na po sa ikapo. So si ano na po ito, kumbaga ito na po. Pero pagdating doon sa handog, kaya ngayon, ito po ay mas lalo po natin naunawaan na ang pagsamba natin ay kung ano lang po ang ating naibigay na handog, parang yun lang po ang ating naiabot sa Panginoon. Yung pala, ito pala ay kulang na kulang kung hindi po natin ito sasapatan. Kagaya po ng systematic na ito, na yun ay lalo po natin naintindihan na ito ay dapat po ay ating subaybayan ang pag-aaral na ito sa pag-ano po ng Council of Stewardship na napakahalaga pong maintindihan. Kung ito'y maunawaan ng lahat, wala na pong mahirap na iglesia at hindi na po mahirap gumawa ng mga gawain dahil mayroon na po tayong pagkukunan ng mga bagay na kung ito po ay isa sa katuparan. Kaya ngayon marami na pong mga church na nakikita ko sa mga pinag-ano po ng ating stewardship director na noon ay ang minsan halimbawa may isang church na umaabot ng 3 million sa isang taon pero ang kanila po nasa 100,000 lang. Pero kung ito po ay tutumbasan ng pagmamahal natin sa Panginoon ay napakarami pong pera at tayo pong lahat siguro kahit hindi po nagpa-participate ay tatayo yan dahil po may gawain na po tayong nakalaan at mayroon po tayong budget para gawin ito ang lahat. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa ating Pangulo sa kanyang
pagtutuon sa ganitong sitwasyon na ating maunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay para sa ating gawain at ganoon din po sa Panginoon. Locally at globally, ito po ay isang systematic noon pa po ito, nga sabi nga, 2002, sabi ko nabanggit na din ni Pastor kanina, noon pa po ito ay na-implement na para sa ating iglesia para mapabilis ang gawain ng iglesia sa ating mga kamay po at sa ating mga puso ang pagtatapat sa Panginoon upang matugunan po ang lahat ng pangangailangan ng ating iglesia. Kaya sa huli po, slide natin ay nagkamali sila sa paggamit ng ikapo sa iba't ibang bagay, na pagamat mabuti sa kanilang sarili ay hindi ang bagay na sinabi ng Panginoon na dapat gamitin ang ikapo. Minsan kasi dito, mayroon mga tao na parang ma-please lang po yung kanilang sarili na sila po ay, siyempre dito yung may mga malalaking may mga pera na sila mismo ay nag-aano para upang ma-please lang po yung ano nila. Pero mga kapatid, ito pala ay hindi pala sang-ayon doon sa basis ng ating Panginoon, kundi ang basis talaga yung percentage, percentage at systematic, ito po ang dapat dalhin natin doon sa kaban ng yaman ng Panginoon. Kaya yung mga gumagamit nito ng ikapo ay umaalis sa kaayusan ng Panginoon, ang Diyos, ang aton para sa mga bagay na ito. Nawa, mensaheng ito para sa ating pag-aaral, paggamit ng ikapo, ito po ay sa unang chapter, Kabanata 21, na marami pa po tayong matuklasan. Marami pa po tayong makikitang katotohanan ng pagmamahal ng Panginoon, ng pagbibigay ng handog at ikapo ay isang mahalaga na ito'y maintindihan, maunawaan ng bawat isa upang ang pagsulong ng gawain ng Panginoon ay magiging mabilis, lalong-lalo na po sa ating huling panahon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita sa mga ito. Happy God first morning. Amen, brother. Amen. 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 Amen po. Pastor June. Amen. Amen. Sana si Pastor June. Nandiyan pa ba si Pastor June? Nandiyan ka pa? Nako, nawala na tayo ating kapartner. Okay. Maraming salamat po, Elder Abel, sa napakagandang reflections ngayon ng particular na chapter na ating pong pinag-aralan ngayon. Salamat po sa lahat ng narito. Tayo po ay tutungo na sa ating pong season of prayer. Nandito po lahat yung ating mga prayer requests at ang atin pong Amen, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? So, yun At tayo ay magre-reflect bago manalangin, mga kapatid. Ano po? Teka lang, bubuksan ko lang yung aking... Pag nandun ako sa kanila, bakit yung camera ko hindi ko makita yung sarili ko doon. Anyway, maganda ang ating lesson sa umaga na ito, no? Patungkol sa ikapo. Ayan, patungkol sa the use of the tithe. Ayan, alam na natin ito pero inuulit pa rin sa atin, ano? So, isang quick review lang, ano? Ang ikapo ay binukood ng Diyos para sa tanging layunin, ano? Yan ay may tanging layunin. Kahit na yung taga-mission o conference, di nila pwedeng gamitin yan sa iba. Doon talaga pupunta yan, ano? Kaya huwag tayo dapat na baguhin natin yung layunin ng Diyos para sa ikapo, no? Pag sinabing para sa ikapo, para sa layunin ng ikapo, no? Huwag nating huwag natin gagalawin ito sa ibang pangailangan. Kahit na tayo nasa gipit na kalagayan, sabi dito, no? At isa pa, huwag natin itong gagamitin sa mga proyekto na ungat gawain ng iglesia. Pero hindi ito yung layunin na ikapo. Ito, lagi ko na lang dito sa iglesia naman to, gawain naman to ng church, eh.
No, hindi mga kapatid, ano? Hindi natin pwedeng galawin ng ganyan mga ikapo natin. Ilagay natin yan sa storehouse. Pangalawa, ang mga leaders ng church, yan, mga pastor, mga elders, mga leaders, ay dapat na magpakita ng halimbawa. Ulitin ko, dapat magpakita ng halimbawa, ano? So, isang magandang pagpapakita ng halimbawa, mga kapatid, yung testimony, ano? Yung mga leaders, ano? Kaya ang ginagawa ng ating mga presidente, isang magandang halimbawa. Sinasabi niya na ini-encourage niya yung mga leaders at siya mismo ay talaga rin namang sumusunod dito. At pangatlo ay huwag gumawa ng sariling paraan. Pambira, no? Huwag tayong gumawa ng sarili nating paraan. So, sinabi ng Diyos na itong gawin mo, ito dapat ang gawin mo. Huwag yung, babayaran ko muna 50 ngayon, bukas 50 naman. Mga kapatid, huwag natin gawin yung sarili nating paraan. At pang-apat ay may babala sa pag-aabuso ng ikapo. Ito na may babala pala. Kala natin okay lang, ano? May babala ang Diyos, ano po? Ang Diyos ang nagbigay ng mga malinaw na mensahe na hindi dapat gamitin ikapo sa mga bagay na hindi niya itinakda kahit sa mabuting proyekto. So mga kapatid, meron tayong babala dito, no? So, ang lumabag sa tagubiling ito ay lumalayo sa kaayusan ng Diyos. At sinabi ng Diyos, siya mismo ang hahatol sa ganitong bagay. So, ayaw niya bang mahatulan, mga kapatid? Ibalik natin ang tama yung ikapo, ano? Kaya iba, maalis sa Adventist, pera-pera pala dyan, mga kapatid. Ayaw tumanggap. Yung puso nun, pagkaganda yung puso nun, yung makasarili. Ayaw tanggapin yung aral ng Diyos, ano? Hindi yan matanggap na. Hindi, ala naman siyang pag-aari sa mundo. Yung mga yun, maalis sa mga Adventist, ano po? Kaya dapat yung education, number 1, ano? At ang paalala sa atin, ang ikapo ay banal para sa Diyos lamang. Dapat tayo maging tapat at maingat sa paggamit nito at sinusunod ng kanyang malinaw na tagubilin. Sa paggawa nito, tayo ay makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Nagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang mga plano, mga kapatid, ang maging tapat sa ikapo at bibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi yan ginugutom ng Panginoon, ano? Walang nagugutom na mga tapat sa Panginoon, ano po? Tithe is holy, hindi natin dapat pakialaman, sabi natin, Repe, no? So, walang nagugutom na tapat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ako sa inyo, magbibigay ako ng tapat at ako ay hindi pa magbabalik ng tapat at magbibigay ng maluwat. Grabe, no? So, yan, ano po? Nawa, tayo natuto. Na-remind tayo. Kaya kung meron mo sa atin na hindi tapat dati, magtapat na tayo ngayon, mga kapatid, ano po? Kasi pag hindi tayo tapat, ang Diyos ay magpaparusa sa atin, mga kapatid. Tayo manalangin, mga kapatid. In 30 seconds, tayo muna may silent prayer, yung ating commitment cards, mga pangalan na nais nating lapit sa Panginoon. And then ipagpapatuloy ko po. Let's pray po, mga kapatid. And then hindi ko nabasa to kanina. Anyway, nalampasan na to, no? I-screenshot natin para bukas. Let's pray po. Okay, tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga lesson na ito, sa mga testimonies na aming narinig, at sa mga katapatan na patuloy namin narinig.
at naunawaan. Ngunit minsan kami may problema sa aming mga sarili na hindi namin ito ma-apply sa aming buhay. Ang ilan sa amin ay naunawaan naman ito ng tapat. Ngunit sa kabila ng pagsubok sa buhay, kami natutokso na hindi namin maibalik ang para sa inyo. Madamot ang aming mga puso sapagkat ang iniisip namin kami magkukulang. Sapagkat ang iniisip namin ay kawalan ng tiwala po sa inyong mga pangako. O dakilan Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Nais namin na kami maging tapat sa tulong ng Holy Spirit sa pamamagitan ng platform na ito. Maunawaan namin ang stewardship education na kung paano kami magiging tapat, paano kami magtitiwala po sa inyo, kung paano mababago ang aming makasariling karakter, kung paano kami lalago o dakilan Diyos. At nang sa ganun makita namin ang aming mga sarili na naghihintay at nagtatapat hanggang sa nalalapit ninyong pagpabalik. Salamat sa mga lessons sa bawat umaga na patuloy na nagpapalakas sa amin, patuloy na gumagabay sa amin sa araw-araw. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na kasama namin nanalangin sa gabi na ito. Sa umaga na ito, kami ay may mga kanya-kanya mga prayer request na ibinulong namin ng mga pangalan sa inyo. Hindi po itong sila hipuin na inyong mapagpagaling na kamay, mapagpaanyayang kamay. Nasa ganun ang kanilang mga karamdaman pang espiritual ay gumaling at makasama namin sa paghahanda abang naghihintay sa nalalapit ninyo pagbabalik. Dalangin din po namin ang kapatiran na may mga prayer request sa mga kasama namin ngayon sa umaga na ito. Ang sambayan ni Ate Reve, kasama na sa Leonardo Church, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, mga apo at manugang. Patuloy na pa ang Holy Spirit ang tumulong sa kanya at makasama niya ang kanyang pamilya. Ang sambayan ni si Brother Jake Cruz, kasama na yung kanyang mama, kalusugan ng kanyang mama at ang kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Ate Christy at Kuya Edgar, kasama na ang buong San Antonio Church. Ang pangangaral na gagawin nila sa pangunan ni Kuya Edgar at Kuya John Dilaw sa March 19 to 29. Ganyan din ang sambayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby. Ang sambayan ni Ate Mitch San Jose. Ang sambayan ni Sister Emelinda Judilia, kasama na si Brother Eliseo. Ang mama ni Sister Emelinda, yung kanyang mga anak, si John Max, si Jovan, si Angela, ganyan din naman si Popoy. Ang sambayan ni Sister Sweetie. Ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na yun si Brother Reynaldo Eusebio, kanilang buong pamilya. Ay ingatan niyo po sa araw-araw. Si Veronica, maliit na bata, at ang kanilang iba pang mga apo na maging halimbawa na kanilang mga kalaro. Ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, kasama ng kanyang mga kahilingan para sa kanyang pamilya. Ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama ng kanyang mga prayer request para sa kanyang kalusugan at ng iba pa sa kanyang sambayan. Ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama ng buong GAES, pupils, faculties, parents, gayon din naman ang kanilang mga programa na paparating, ay patuloy niyo pong pagpalain. Gayon din ang sambayan Sister Juliet Parcival, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambayan ni Ma'am Nora Cabiedes, kasama ng kanyang mga anak, manugang at ang kanilang mga prayer request para sa kanilang personal na kalusugan. Ngayon din ang sambayan ni Sister Mildred, Sister Girly Sabat, si kapatid na Ray Galpa. Ang sambayan ni Sister Nympha, kasama ng kapatiran ng Tabacao, lalo na yung mga bagong binyagan o dakil ng Diyos. Maging matatag nawa po sila sa kanilang pananampalatayang tinanggap. Ang gayon din ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, kasama ng Peñaranta Church. Ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes. Ang sambayan ni Sister Melissa Gamboa. Ang sambayan ni Sister Lisa Latoha. Ang sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto. Ang sambayan ni Sister Janet Brother Jojo Gatmaitan. Ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, kasama na ang kanyang prayer request para kay Ma'am Carmen, kay Doc Partida, kay Melba Yenson sa kanilang kalusugan o dakilan Diyos. Ngayon din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama yung kanyang anak na nasa banig ng karamdaman na nagpapagaling. Patuloy niyo po siyang samahan o dakilan Diyos sa araw-araw. Di lamang pagalingin ng kanyang pisikal na kalagayan, ganyan din ang kanyang espiritual na kalagayan. Ganyan din ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, Sister Marites Curameng,
Sister Gina Salazar, Sister Rose Cris Encarnado, Kuya Monjing, Kuya Melchor, Kuya Narsing Calas, ang sambayan ni Sister Valentina Cordoba, kasama na yung kanyang kahilingan para sa kanyang biyanan na si Mateo Cordoba. Siya po ay na-stroke o dakilang Diyos. Kasalukuyang nasa ospital. Ipagkaloob niyo po sa kanyang kagalingan at kainti ng kanilang mga pangailangan, lalo na ang pinansyal. Patuloy na siya po ay samahan. Makita niya ang inyong pagpapagaling sa kanya. Pasalamatan ito at tanggapin kayo ng buong buo at kayo paglingkuran habang sa kanyang mga natitira pang buhay. Dami din sinasama sa panalangin ng lahat ng sambayan, ng mga kapatiran na narito kasama namin ngayon na hindi namin nabanggit. Ngunit kasama namin na nanalangin. Pagpalain po ang aming maghapon na ito, kayo po manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po sa inyo kami nasumpo, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat din sa mga nag-share. Salamat sa mga bagong the regulars. Yung mga nakita kong bagong pangalan. Welcome natin si Sister Lisa Latoha. Ayun, sana nandiyan ka pa po. At ini-invite ka uli ni Jesus na bumalik bukas po, sapagkat ang iyong pagbabalik sa araw-araw na devotional, kahit saan ka man manood dito man o sa LPM, ikaw ay patuloy na pagpapalain ng Diyos ng karunungan na nagmumula sa Kanya. At ay tunay na dito may pagbabago ng karakter. At nawa, huwag nating sayangin ang imbitasyon ng Panginoon mga kapatid. Tayo lahat na narito ngayon. At lalo higit si Sister Lisa Latoha. At yung iba pa na nandiyan sa background, kaway-kaway po kayo. At nang kayo maisama namin sa panalangin. So hanggang bukas po muli mga kapatid. God first morning po sa lahat and happy midweek. Pagpalain po tayo sa maghapon na ito. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because